Pasasalamat sa'yo lang, Panginoon.
Jesus. Beck. Good morning, Jesus. Kaya't papurit pa sa salamat sa iyo lang, Panginoon. Yan po ang ating mga seniors ng Quezon City. Laban ba kayo kay Sister Lilia? Walang galawan? Kaya nyo yun? O, diba? Pinakabata? Hulaan nyo po kung sino ang pinakabata sa kanila sa mga umawit na yun. Ano? Oo. Nagdalawang tingin ako kay Sister, Lita, parang dalaga, no? Ang liit eh. Oo. Ayan. Thank you, Lord. Magandang umaga, mga kapatid. Kamusta po kayo? Alam ko po, maaga pa, kayo po'y nag-aabang na. At thank you, Lord, no? Itong mga nakaraang araw, napansin ko, ang dami nating kasama araw-araw. Dapat lang. Oo. Mahirap na. Dapat lang talaga, tama. Ready dapat. Yun. Oo, totoo po yun, mga kapatid. Kaya kailangan, hindi nyo talaga malalaman. Kaya kailangan ready, sabi ni Sister Marivic. Amen. Opo. Kaya thank you, Lord. Sa umagang ito po, pagpapatuloy natin yung ating series. Pero magpe-pray po muna tayo. Thank you, Lord. Ama, muli marami pong salamat sa umagang ito na pinagkaloob nyo sa amin. Salamat po sa bagong buhay, sa protection sa buong gabi. Salamat po, dalayan ko na kayo ang manguna sa oras na to, sa aming ituturo, ihahayag tungkol sa inyo. Dalayan ko na kayo ang magsalita sa akin, sa aming lahat na uupo dito para ipahayag ang inyong salita. Salamat po, itong samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ayan po, yung ating series po kasi ay tungkol sa passion. Nga, pangatlo na po ito. Yung ating pong tinatopic ngayong week na ito, ay kung ano po ba ang nakakapagpaalis nun. Mga kapatid, hindi naman po yung araw-araw kami paggising namin talagang energetic o passionate ka agad. Meron naman po talagang mga araw na yung pakiramdam mo parang nanlalata, ganon. Pero, it is always a choice. Ang passion po ay ikaw ang pipili. Kaya nga po natin pinag-aaralan itong mga nagpapatanggal sa atin para po everyday maging tama yung choice na pipiliin natin. Alam natin kung saan po tayo nagkukulang, kung saan po tayo, kung ano yung dahilan, kung bakit ba nawala yung sigla, nung sa ganoon po, madali po siyang ma-resolve. Tapos ikaw mismo ang pipili para po mawala at manakaw yung passion na yan na meron tayo. So, ang topic na po natin ay yung not prioritizing God. Pangalawa po, not cultivating God. Not cultivating God-given talent. At sa araw na ito, welcome po natin si Sister Marivic. Sabi ko sa inyo kahapon, importante po ito kasi ang akala nung marami, wala lang to. Pero isa po ito sa nakakawala ng passion natin. Kaya pakinggan po natin ngayong umaga si Sister Marivic. Thank you, Lord. Magandang umaga po uli sa inyong lahat, higit sa Panginoon. At binabati ko rin yung mga kapatid ko na nanonood kasi tumawag nga kagabi, sabi niya, uy, ikaw bukas nangamusta po. So binabati ko si Chona, si Ate Tess, na nanonood ngayon. Salamat sa Panginoon. Amen. Si Chona nga pala, thank you. Ang sarap. Binigay niya, sarap. Galing. Hindi ko yun alam Baker siya Ang sarap ng cookies na binigay niya. Thank you, Lord. So, babasahin ko muna po yung word natin sa Romans 12:11. Ang ginamit ko po ay sa good news. Sabi dito, work hard and do not be lazy. Serve the Lord with a heart full of devotion. So, nagustuhan ko kasi ito parang heart full of devotion. Ang ano ko kasi dito, ang topic ko po kasi ay yung unresolved conflict. Ano po ba yung mga unresolved conflict? Naranasan nyo na po ba na inapi kayo, nilait kayo, yung tipong nakitira ka sa kamag-anak, tapos sobra yung panlalait, tapos naranasan din nyo po ba na kayo sa pamilya o na kayo yung mahirap, tapos kayo yung api-apihan? Di ba? Parang ang hirap-hirap nun
Tapos naranasan din niyo po ba na iniwan kayo ng tatay niyo na maliit pa kayo at pumunta sa ibang bahay? So, di ba, parang ramdam mo yun mula pagkabata na minsan hindi natin akalain na dala-dala natin yun hanggang pagtanda. Kahit na yung mga iniwan ng asawa, nagloko ang asawa, di ba? Parang sa case ko, medyo light, iniwan ako ni Tony ni hindi nagpaalam. Parang, magsaserve pa ba ako kay Lord? Parang ba't ang aga? So, maaring nasa puso natin yun, pero hindi natin namamalayan. Kaya nga nung sinabi ni Sister Ria, pwede ka na ba? Di ba dapat, minsan, anong gagawin ko? Magmumukmuk na lang ba ako? Hihinto ba ako sa pag-serve kay Lord? Di ba hindi? Bagamat marami kang tanong sa isip at puso mo, may answer din naman eh. Kasi lately, yung answer sa akin na Lord, matindi. Kasi, yung ang tanong ko, bakit? Bakit? Hindi ko maunawaan. Ang sagot sa akin ni Lord, yung si Lord, naalala niyo yung sinabi ni Lord sa Luke 20. Sabi niya, ang inaano kasi siya noon tinatrap siya. Sabi, pag nag-asawa ba, namatay, di ba? Tapos nag-asawa uli, nakailang asawa. Sino ang magiging asawa niya sa langit? Of course, hindi naman nag-asawa si Tony nung marami. Pero, ang natuwa ako yung sagot ni Lord Sa langit kasi, pag kinuha na tayo ni Lord, tayo ay magiging tulad ng anghel. Diba? Kaya natuwa ako dun sa sagot niya na magiging anghel. Dun medyo napanatag na yung puso ko. At natuwa ako kasi marami nga akong bakit. Hindi ko maintindihan. Pero salamat sa Diyos kasi pinaunawa niya na mas higit na importante yung salita ng Diyos. Na dapat natin na hindi tayo mananatili doon sa mga conflict sa buhay na kumbaga bata ka pa, matagal na, ilang years na, pero until now. Minsan nga, umaayaw ka dahil na-stumble ka sa worker, na ang worker naman po ay tao lang. Kaya, hindi tayo dapat mag-stay. Sabi po dito sa Ephesians 4:26, kasi di ba may mga pagkakamali tayo na minsan, tayo mismo, ayaw na nating magpatuloy kasi nga may pagkakamali tayo. Sabi dito sa Ephesians 4:26, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Di ba? Tayo, years na. Parang century na, galit ka pa rin. Hello? Kumbaga, hindi ka nakautang, wala kayong isaing, galit ka pa rin. Samantalang blessed na blessed ka na ngayon. So, iyon yung pinaunawa sa atin na dapat huwag manatili yung galit natin. Bagamat mahirap na hindi yung naaalala pa rin natin, pero huwag natin itong hayaan na lumubog ang araw, nagalit pa rin tayo. Sabi pa rin po niya sa Ephesians 4:32, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So, para madali nating makalimutan, magpatawad tayo. Kasi ang hirap lagi na lang ginagawa, paulit-ulit. Oo, pero ang salita ng Diyos sabi, magpatawad ka. Ang hirap talaga, pero tayong nasa Panginoon, hindi po pwede na hindi tayo magpatawad. Diba? Minsan nga, pag may nasasabi tayo, kunyari nagkikwentuhan tayo, tapos may nasabi tayo hindi maganda, sasabihin natin, sorry Lord. Maganda palang yung ugali na automatic, bagamat nakakapagsalita tayo ng hindi maganda, sasabihin natin, sorry Lord kung may pagkakamali ako. Kasi automatic nakakabalik tayo. Sabi rin po niya sa Ephesians 5:15, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang. So, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng mamuhay tayo ng gusto natin. Mahirap kasi yon. At sa 16 po, samantalihin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang mundo. Tama po yun, lalo sa ating mga Kristiyano. Ang enemy ay hinahanapan lagi tayo ng butas. Pag may naisip tayong hindi maganda, may nasabi tayong hindi maganda, ang sasabihin niya, ayan, kita mo na, hindi sususulan tayo. So, kailangan mag-iingat tayo at lagi tayong mamuhay. Di ba?
at lagi natin, yung wag nating hayaan na ang magkaroon ng pagkakataon ang enemy na gawan tayo, na masulsulan po tayo. Sa verse 17, huwag kayong hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, alam na alam natin na hindi tayo pwedeng nag-i-stay sa galit, sa munhi dahil sa mga nararanasan natin. So, kailangan maging aware tayo at isipin natin na kung ano po ang kalooban ng Panginoon. Naalala ko tuloy yung sharing ni Sister Judith, di ba, sa halaman, dapat i-cultivate. So, anong reason? Ano bang ugat nito? Ito matindi. Ang ugat dito dapat pinapatay. Naalala ko may tinanim ako, hindi ko alam kung anong klase siya. Maganda kasi yung ano niya, maganda yung dahon niya, maganda siyang palakahin sa paso. Pero na-realize ko, damo lang pala yun. Nagandahan lang ako. Bagamat okay lang din siyang itanim kasi may oxygen. Ang reason ko naman kasi kaya maraming tinatanim akong halaman ay oxygen. Pero dito, hindi ang conflict, ang unresolved conflict, dapat maputol. Kung kay Sister Judith, yung mga talent dapat i-cultivate. Dito, yung mga masasamang naranasan natin, masasamang galit natin, putulin natin. Tanggalin, hindi lang basta yung puputulin nga, talagang tanggalin dapat. Kasi doon magmumula uli. Pag yung ugat nandoon, mananatili siya. Kaya hindi tayo makakalaya. So dapat may gawin tayo. Ano ba ang magpapalaya sa atin sa unresolved conflict? Minsan kasi, yaan mo na, nakalimutan ko na yun, pero pag maalala mo, galit ka na naman. Tapos, ayoko muna umattend kasi galit ako dun sa taong yun eh. Paulit-ulit kasi hindi natin pinuputol at hindi natin pinalalaya yung conflict na yon sa buhay natin. So, ano bang dapat natin gawin? Ano ba ang magpapalaya sa atin? Una, the scripture make us free. Diba? Sabi niya sa John 8:32, you will know the truth and the truth will set you free. So, kailangan hingin mo ang salita ng Diyos, basahin mo ang salita ng Diyos para malaman mo kung ano, yung para malaman mo ang salita niya at ito ay magpapalaya sa iyo. Kasi minsan, ayaw nating magbasa ng salita ng Diyos kasi sinasabi niya ang katotohanan, di ba? Ang katotohanan na dapat magpatawad tayo, magmahal tayo sa kapwa natin. Di ba? Love your enemy nga. Di ba? Ang hirap nun, pero yun talaga yun. Ang salita ng Diyos, yun talaga ang katotohanan. Ang susunod po, ano pa po bang magpapalaya sa atin? The Savior make us free. Di ba? Talaga magpapalaya yun sa atin. Sa John 8:36, if the Son set you free, then you will be really free. Talagang magiging malaya ka na. Ipinagkaloob na nga sa'yo yung bugtong niyang anak, tapos hindi ka pa rin magiging masaya. Di ba? Pinalaya nga tayo sa kasalanan. Iniligtas nga niya tayo sa tayong mga makasalanan. So, siya ang magpapalaya sa atin. Kaya, ano pang gagawin natin? Di ba? Talagang kailangan alisin mo lahat. Huwag ka nang magtanong kasi minsan ang dami mong tanong. Pero pag na-realize mo, hindi naman talaga. Naalala ko tuloy yung case namin, buhay pa nun ng mami, yung lupa na supposed to be sa amin pa, kinuha nung kamag-anak namin kasi nakapangalan sa kanya dahil ipinangalan sa kanya ng tatay ko. Pero share talaga namin yun. Pero sabi ng mami, ibigay nyo na yun anak, hindi nyo naman yun madadala. Totoo naman kasi na-realize namin mag-ina ngayon, walang kwenta ang lahat ng bagay sa mundo. Diba? Kasi nga, kung pera, kikitain mo rin naman yun. Pero ang importante kasi, yung buhay natin, paano ba tayo namumuhay? Ano ba yung hanggang ngayon, baka kalahati ng puso natin, galit, pabawasan natin hanggang sa mawala ito. So tandaan natin, ang ating tagapagligtas ay magpapalaya sa atin. At ang huli nga po, the Spirit make us free. Diba? Sabi niya po sa 2 Corinthians 3:17, now the Lord in this passage is the Spirit. And where the Spirit of the Lord is present, there is freedom. Pakatandaan natin, pag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, which is ang Diyos mismo, ay magpapalaya sa atin at magiging malaya tayo. Kaya tayo nagkakaroon ng mga bagay na nandiyan pa rin kasi hindi natin buong tinatanggap ang Panginoong Jesus. So tanggapin natin siya. Kaya, at ang fruit of the Spirit, isa ito sa demonstration na meron na tayong
kalayaan, di ba? Kasi kung hindi ka malaya sa mga unresolved conflict, mawawalan ka ng joy, mawawalan ka ng love. Lahat halos mawawala sa'yo. Maaring meron, pero hindi 100%. Hindi ka magiging masaya na talagang totoong masaya. Kasi nandiyan pa rin yung mga bagay na kumbaga, nagkukulong sa'yo, yung mga galit nga, yung mga unresolved conflict. Sa Psalm 119:18, buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabikmasdan yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Sabi niya sa English, open my eyes so that I may see the wonderful truth in your laws. Ganong katindi yung ginagawa ng salita ng Diyos. Kaya, bakit hindi tayo manatili sa Kanya? Bakit hindi tayo patuloy na magbasa ng salita at makinig sa Kanya? Yun nga yung para magkaroon yung passion natin sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagmamahal sa Panginoon, ay magkaroon lalo ng katuparan. Yung last ko nga po, as forgiveness, no, hindi bukas, now na. Mag-decide ka ngayon na kasi minsan hindi tayo nagdi-decide mamaya na lang. 'Di ba? Mamaya na lang ako a-attend. So, ngayon ka na humingi agad ng tawad. Tapos sabi nga dito, forget the fast and make it fast. 'Di ba? Lagi nating hindi kakalimutan ko rin. Hindi, make it fast. Bilisan mo. Kasi mamaya bukas wala na tayo sa mundong ito eh. 'Di ba? Ganun kabilis ang ang buhay. Kaya make it fast. Huwag pa dahan-dahan. Kahit mabagal ka, bilisan mo pa rin. 'Di ba? Bilisan mo yung magpatawad, yung kalimutan yung mga unresolved, 'di ba? Huwag ka nang patumpik-tumpik pa. Pray to change our heart. A new heart. Minsan, baka gusto mo lang plastic heart ang ipapalit. Wag, new heart. Which is yung heart na yung si Lord talaga ang nandoon. Tapos, ask God to help us so that our passion, which is the love of God to Him, will return completely. Amen po ba? Amen. So, sabi niya sa Isaiah 1:8, halina tayo't magliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo at bulak. Thank you, Lord. Opo, 1:18, Isaiah 1:18. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Ang ibig niyan sabihin, no? kung ikaw ay babagal-bagal sa ibang bagay, pagdating sa pagpapatawad, bilisan mo ang sabi niya. Ayan, mga kapatid. Thank you, Lord. Fast. Oo, make it fast. Faster. Ibig sabihin, make it fast. Palampasin mo na yon, nakaraan na yon, and make it fast. Mabilis. Mabilis. Oo. Pwede kang magbagal-bagal sa ibang bagay, pero sa pagpapatawad, kailangan mabilis ka. Yun ang gusto po niya sabihin. Thank you, Lord. Coming from her, na lahat tayo nalaman po natin na yung nangyari sa kanya, coming from her, parang nakakahiya naman po. Kung di ba mapapahiya, nakakahiya naman kung ikaw may asawa ka pa ngayon, tapos lulugo-lugo. Coming from her, mga kapatid. Kaya, yung mga nabanggit niyang realization, alam niyo ako nga parang, sabi ko, hindi lingid sa kanya, simula nung tinitignan ko siya. Sabi ko, matapang talaga tong si Bikay. Pero nitong lately, sabi ko, mas malungkot ka ngayon kesa nung nakaburol si Pastor Tony kasi nga, nakikita mo pa, ganon. Alam nyo ba na pag may mga ganito, nilalagay ko yung sarili ko doon sa mga naiwan. Tapos iniisip ko rin na kapag kasi Pastor Alex nauna sa akin, naisip ko yung naisip mo, magdidiretso ba ako ng paglilingkod kay Lord? Kasi parang, di ba, aside from the Lord, yung reason mo for living, nawala. Pero, ngayon ko napatunayan, sa sinabi niya at sa nakita ko sa kanya, na talaga palang akala mo lang, nangingibabaw yung pagmamahal mo sa asawa mo, pero mas nangingibabaw pala yung pag-ibig mo kay Lord, Kaya yun yung nagiging reason mo to go on. Napaka-importante po nung kanyang diniscuss, mga kapatid. Sana nakikinig po kayong lahat kanina, isa po kasi ito sa nagde-drain ng passion ng tao. Talagang yung galit, yung mga unresolved conflict, yung mga unforgiveness, i-drain ka po nito ng passion. Kaya minsan,
sasabihin mo, bakit ganun? Nasa akin na naman lahat. 'Di ba? Pero, ba't parang ganun? Ba't parang galit ako sa mundo? Yun nga po yun, unresolved. Yung, alam nyo yung sinasabi niya na hindi natin namalayan na nung bata pa, baka po galit pa kayo sa mga kamag-anak ninyo. Habang nagsasalita siya kanina, naiisip ko rin yun. Nasabi ko, na ano ko rin kasi dati yan eh, nawika ko rin yan, wala pa ako kay Lord. Na sabi ko dun sa mga nang-api sa amin. Wow. Nang-api, no? Sabi ko dun sa mga nang-api sa amin, pagka lumaki ko, manda ka. Babangon ako at dudurugin kita. Ganon. Oo, parang yung oo, di ba? Parang si Sharon Cuneta nung nagsabi na babangon ako at dudurugin kita. Pero alam mo, mga kapatid, nung napunta ako kay Lord, yung mga sinabi kong mga tao na yon na paglaki ko, nung nakita ko ng harap-harapan, naabutan ko pa. Si Lord na yun. Kaya nga hindi na pala yun pwede. Oo, akala lang natin, kung talagang tayo kung meron talagang Kristo sa puso natin, malabo po yun, mga kapatid, na manatili yung galit na yan. Amen. Alam niyo po ba, talagang nakaka-drain ito, sabi ko nga po sa inyo kanina. Pero ito pong bagay na to na tiniskas ni Sister Maribig, it is you who will decide. Wala hong pwedeng mag-decide nito para sa'yo. Meron bang nag-aano sa'yo, nagsasabi na yung parang nagko-confide siya, tapos pag sinabi mo, kailangan mong patawarin, pero ayaw niya? Di ba merong mga ganun paulit-ulit mo sasabihin, patawarin mo. Tapos ang dami-dami paulit-ulit din niyang babanggitin sa'yo kung bakit hindi niya kaya at hindi niya pwede. Kaya po mga kapatid, kahit na po yung pinaka-relihiyosong tao ang mag-confide kayo doon, kung kayo po mismo ay ayaw pong magpatawad at magtanggal ng galit, maski po yung pinaka-religious person cannot do anything for you. Kasi it is you who will decide to protect yourself po dito sa mga passion-killing emotions na ito. Alam nyo ba, comes with the unresolved conflict ay yung resentment, bitterness, and prolonged anger. Yung bang, alam nyo po ba na isa sa dahilan kung bakit ang katawan po natin ay kung ano-anong sakit ang napoproduce, hindi po natin ito namamalayan. Unforgiveness and prolonged. Ibig sabihin, yun nga, bata pa, nagalit na, hanggang sa tumanda na, talagang itinaga sa bato. Mga kapatid, walang makapagbura. Kaya maraming mga sakit na lumalabas sa katawan natin. Dito po sa Job 5 verse 2, sabi sa resentment destroys the fool and jealousy kills the simple. Sa Tagalog nga ang sabi, ang sama ng loob ay pumapatay sa mga taong hangal. Ang pagkainggit ay kumikitil sa mga taong mangmang. Bakit sinasabi niyang hangal at mangmang? Kasi alam mo na kung ano ang dapat gawin, hindi mo pa rin ginagawa. Kaya ang sabi rito, pumapatay sa mga taong hangal ang sama ng loob. Tapos po, sa 18:4, ito maganda itong Job 18:4 na ito. 18:4, baka para kailangan nating mag-isip, baka pag narinig po natin to, mag-isip-isip tayo. Sabi sa Job 18:4, you are only hurting yourself with your anger. Sa Tagalog, sarili mo lang ang iyong sinasaktan dahil sa galit na iyong tinataglay. Sarili mo lang ang iyong sinasaktan dahil sa galit na iyong tinataglay. Kaya nga po, napaka-importante ng forgiveness. Because sarili mo ang sinasaktan mo. Why? Minsan po, yung kinagagalitan mong tao, wala naman siyang alam na sobra na pala ang galit mo. Tapos, nakikita mo siya nakikipagtawanan sa iba, tas ikaw ngit-ngit na ngit-ngit. Saya-saya mo, Talo ka. Oo. Ang saya-saya mo, ha? Hindi mo alam yung ginawa mo sa akin, ha? Pero ikaw lang ang nagingit-ngit. Pero siya, wala. Nagsasaya na siya. So, it only hurts you, mga kapatid. Kaya nga, make a decision.
ikaw ang gumawa. Sasabihin mo, hindi mo kasi alam kung ano ginawa sa akin yan. Anong ibig mo sabihin? Papatawarin ko lang siya ng ganon? Para bang, will I just let him off the hook? Parang ganon. Hindi. Ang sinasabi rito, ibigay mo sa Diyos. Wag mo siyang bakit ba let him off the hook? Kasi naka-hook siya sa'yo, ganon. Yun ba yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, hindi naman po, ibig sabihin, wag mong i-hook. Kaya mo ang Diyos ang mag-hook. Oo, ikaw kasi Kaya nga po sa 2 Corinthians 2:11, let go and let God. Kantahin niyo yung kanta ni Elsa, mga kapatid. Baka sakaling Let it go. Oo, baka mag-free kayo. Let it go. Sabayan niyo ng Sayaw. Let it go. Ganon. Isa sa meaning sa Greek pala ng forgiveness is let go. So ito po yung sinasabi sa 2 Corinthians 2:11 na kapag hindi ka nagpapatawad, kay ikaw po at yung kinaiinisan mo ay nakaposas, pinuposasan ng kaaway. Kaya you cannot go on with your life. Yes, dalawa kayo. You cannot go on with your life na may passion pa, 'di ba? Kasi nga meron kang dinadala, pati tuloy yung kinaiinisan mo, may naghahadlang din sa kanya, nakakulong siya. Bakit? Ayaw mo pakawalan Hindi mo siya pinapatawad. So, it is you who will decide, mga kapatid. Wala pong pwedeng gumawa niyan para sa inyo. Do not let Satan have the upper hand over you by not forgiving others. Remember, you are also a sinner and God forgave you. Amen. So you must also forgive. Para yung passion mo, yung iyong energy and enthusiasm to go on with your life ay hindi madrain at hindi manakaw sa inyo. Kaya, kung meron pa kayo, tama-tama, bagong taon. Amen. Kung meron pa po kayong kinaiinisan, let it go, let it go. Nauna. Nauna. Wag nang patumpik-tumpik pa. Kaya, thank you, Lord. Maraming salamat. So, nakatatlo na po tayo, mga kapatid, ha? Abangan nyo pa rin po yung mga iba kung ano yung susunod natin na nakakatanggal ng ating passion. Pero for today naman, on a lighter mood, birthday celebration. Madami ngayong mga may birthday. Dito natin basahin. Dahil mabilis ang lakad ni Jam. Okay. Nahanap ko si Sister Sally. Ayan. Today is your birthday. Si kay Brother Gerald Nuas. Kilala mo si Gerald Nuas, Beck? Hindi ko sure kung siya si Palomo. Siya nga yun. Si Brother Palomo pala. Nag-message sa akin si Sister Jerlyn. Sister Ria, pakibati po ngayon si Brother Gerald Nuas, a.k.a. Palomo. Sabi ko, kasama na siya sa listahan, pero hindi ko akalain na siya yan. Alam mo, sabi ni Jerlyn, sabi niya, ang layo po, di ba? Parang kayo rin, Ria, tapos Mary Ann. Tama. Oo. So, Brother Palomo, happy birthday! Ayan. Si Brother Michael Alanggilan din. Anak ni Sister Vicky Alanggilan. Sister Vicky, magandang umaga po sa inyo. Nandito na siya. Nakauwi na siya from Italy. Kaya sabi niya, bibisita daw siya rito bago siya bumalik ng Italy. At kay Sister Maria Muli, taga Pampanga. Maya Pabak, Sister Maria. Happy birthday. Sister Grace Monte. Oo nga, Sal. Si Grace. Babanggitin ko pa nga lang, sinulat mo na nga dito, di ba? Yan ang passionate. Sister Grace siya yung nasa Bicol. Dentista? Dentista. Oo. Siya yung nasa Bicol, di ba, Sister Grace? Yung Ayan. dentista. Happy birthday. Sister Grace, happy birthday po, mga kapatid. Okay, Beck, kantahan na lang natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday. Special ang araw nyo. Mahal ang bayad dito pag kumanta.
At meron po akong announcement. Naku, alam nyo, 3 days ago ko pa to dapat in-announce. Si Sister Lani sa Tomango, kaya kung meron kayong mga kamag-anak at mga kapatid, siya po ay nasa Qatar. At maganda ang kanyang posisyon doon sa hospital. Nangangailangan po sila immediately ng 4 na nurse. 3 babae at 1 lalaki na nurse. At mga kapatid, siya po mismo ang magi-interview sa inyo. At kapag ka po kayo ay natanggap, sila rin po ang magpo-process ng lahat ng mga papers ninyo. Ayan. Kaya po yung mga kapatiran natin na interesado po, Qatar nurse po ang kailangan, 3 babae at 1 lalaki. Message nyo lang po kahit sino sa amin dito. At ibibigay po namin sa inyo yung email ni Sister Lani para po magkausap po kayo at mag-submit ng inyong mga resume. At yung mga requirements po, ito po ay sa Qatar, mga kapatid. Ayan. Thank you, Lord po, Sister Lani. Nanonood sa atin palagi. Kaya sabi niya, baka kung gusto mo sis, i-announce mo para yung mga kamag-anak ng mga members natin na interesado. Thank you, Lord. Ayan po. At yun ang ating mga may birthday. At para naman sa ating memory verse of the week, Beck. Romans 12 verse 11. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Ayan. Maganda yung version mo. Ano yung version mo? Ang version ko ay, work hard and do not be lazy, serve the Lord with a heart full of devotion. So, isa palang ibig sabihin ng enthusiastic ay heart full of devotion. Maganda yun, Oo. Bawal ang tamad, mga kapatid. Baka akala nyo po, wala po sa Bible yun. Bawal ang tamad. Meron pa nga hindi ko alam kung saan makikita. Ang tamad ay huwag pakainin. 10? 2, 3, ha? 3:10? 3:10 yata yan. 2 Thessalonians 3:10. Basahin nga natin sa Tagalog. Kasi minsan, di ba, napipikon tayo sa mga natin, sa mga nanay nang kakasabi ng ganun. Pero alam nyo ba na biblical pala na hindi pwedeng maging tamad? Ito 2 Thessalonians 3:10 sa Tagalog. Huwag ninyong pakainin ang sino mang ayaw magtrabaho. Grabe, no? Hello. Marami daw ang magugutom, sabi ni Minister Arnold. Biblical po yun, mga kapatid. Kaya po bawal ang tamad. Huwag dapat tatamad-tamad. Sabi niya, nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuro namin sa inyo. Huwag ninyong pakainin ng sino mang ayaw magtrabaho. Yan. Maraming hindi kakain. Maraming hindi kakain. So, ayun po ang ating memory verse of the week. Never be lazy. Ang sabi doon, work hard and serve the Lord enthusiastically. Ayan. Thank you, Lord. Okay. Mga kapatid, nakailan po kayo doon sa ating Hindi. Wag, please. Loading ako. Actually, kaya ako may notebook dito kasi kodigo yun Kaya dala-dala ko. Please, wag ngayon. Bekawain mo. Yun yung nagsasabi. Ayun, Oo nga. Patawarin mo siya dyan. Pinapatawad na kita. Okay. Ilan po sa inyo ang nakabuo nung ating discipleship training? Ganda, mga kapatid, di ba? Kami nga po na talagang all ears din kami sa rito. Kaya abangan po natin ulit mamayang konti. Kaya bigyan natin sila ng maraming oras. Kaya doon na tayo, Beck, sa ating new song. New song of the week. Ito ay, Beck. Kanta ni... Loading nga. Nataranta kasi wala akong mabasa sa monitor Ay, patawarin mo na si Jam. So, hindi niya makikita. Ang title nito ay... Ayun. Jesus, di ka nagbabago. Na inawit ni... Sige, Sister Beck. Marichu Borja. Composed by Brother Jeff. Borja. Brother S.J. Garcia. Panoorin po natin, mga kapatid.
Good morning, Jesus! Good morning po sa ating mga kapatiran na alam ko po na tayong lahat sa umagang ito ay nag-aabang lagi sa ating mga pagtuturo. Kaya sa umaga pong ito, sisimulan po natin sa ating panalangin. Tawagin po natin si Sister Jen. Thank you, Lord. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Ama, sa araw na ito na muli po ay ginamit mo kami upang makabahagi ng iyong mabuting balita tungkol po sa discipleship. Lord, buksan mo po ang aming puso at isipan. Ganon din po ang lahat ng tinawag mo para makarinig upang ang mensahe mo ay maunawaan naming lahat at mag-nourish sa aming spiritual life. Muli po, Panginoon, mangusap ka sa amin, kaming lahat ay makikinig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. Yan, tawagin po natin Sister Jen para sa pagsisimula ng ating pag-aaral. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Katulad po ng sinabi ni Ninang Ria kanina, ang topic po natin for this week, for January, is discipleship. At ito po, at ngayong week ngang ito po ay tungkol sa selection and calling na na-discuss po ni Pastor Rafi and Minister Ernie noong Tuesday. At nakita po natin doon sa sinabi nila, recap lang po, discipleship is an act of making disciple. Kung tayo ay disciple ngayon, sino nag-disciple sa'yo? Yan, alalahanin po natin kasi nga, ngayong week na to, pinapaalala po sa atin yung pagkakapili ng Diyos sa atin at saka yung calling at kung paano tayong tumutugon. Sabi nga po nung mga nakaraang pag-aaral, meron pong general calling. Yun nga po sa Matthew 28, no Bible study natin, the greatest commission, go and make disciples to all nations, di ba? Ano po yun? General calling. So, lahat po tinawag. Pero sabi rin po ng Biblia, many are called, but few are chosen. Sana po kasama tayo dun sa mga few. Pero, dahil nga po pinag-aaralan po natin ang discipleship, makikita po natin, nakasama po tayo doon sa pinili ng ating Panginoon. At meron pong tinatawag din na specific calling. Kung may general calling, meron pong specific calling. Katulad nga nung sharing ni Sister Judith kahapon, di po ba? Sabi niya yung God-given talent, personalized po yun eh. Kung magaling ka magplantita, di ba? Magplantita, mag-alaga ng halaman. Ano ba yun? Do it, with joy. Yung gawin mo yung tungkulin mo. Kukultivate mo yon with joy. Ano pa, kung magaling kang magluto, pasarapin mo naman yung luto mo. Hindi yung ikaw tagaluto tapos basta na lang nagluto. Di ba? May kanya-kanya po tayong talent. Kung ikaw ay magaling maglaba, yan. Hindi ko po talent yon. Believe nga po kay Sister Venus kasi napapaputi po nila yung mga labay nila eh. Kami kasi, ang katwiran ko kasi, pag di ko magpaputi, bibigay ko na sa biyanan ko, siya na lang magpapaputi, bibili na lang akong bago. Pero gift po kasi yon. Ano pa, meron po talagang specific calling. At ito nga po, yung pag-aaralan natin mamaya, meron pong specific calling para po dun sa topic natin mamaya. Note, when God is calling us, He also enables us to respond in faith. So, ako po, nung tinawag ng Panginoon, hindi naman direct eh. Umpisa po kasi, nung papunta sa prayer meeting, lagi po akong ini-invite ni Ninang Alice, na kay Lord na po siya, Velasco, dun sa lagi po niyang sinasabi na, Jen, attend ka ng prayer meeting. Lagi ko sinasabi, nag-aalaga po ako ng kapatid. Okay. Jen, sumunod na Sunday, Jen, attend ka ng prayer meeting. Gumagawa po ako ng assignment. So, bawat linggo, hindi po siya nagsasawang i-invite ako. So, merong invitation. Yung process po ng pagiging disciple. Merong invitation, merong pagtawag. Hanggang finally, nung wala na po ako may irarason, sige na nga, ang kulit naman ito ni Ninang Alice. Di ba? May ganun may ganun kang factor. So, attend ka. Tapos pagdating mo sa prayer meeting, narinig mo yung preacher, narinig ko to, ang attitude ko pa, talaga to si Ninang Alice, kinuwento na yata yung buhay ko dun sa nagpipreach.
Kasi lahat ng sinasabi ng preacher, patama sa akin. Di ba? Tayo pong lahat dumaan sa prosesong yun. So, yung po yung He will enable us to respond in faith. Pangalawang, sumunod na Sunday, hindi po ako umattend. Pero dahil nakarinig po, nataniman ng salita ng Diyos ang puso ko nung Sunday na umattend ako ng prayer meeting, naghanap ako. Sumunod nun talagang, after siguro mga 3 linggo, ganon, umattend uli ako ng prayer meeting. Kasi yung salita ng Diyos, once na naitanim sa puso mo, hindi, ano po talaga yun, mag-grow. Mag-grow po, mag-grow siya talaga. Kaya sabi nga, God enables us to respond in faith. So in faith, di ba, ano ba sabi ng faith? Hindi mo pa nga nakakita, pero pinaniniwalaan mo na, siguro may gagawin talaga si Lord sa puso ko. Sa larangan po ng selection and calling, doon sa sinabi rin po, ayon sa sinabi nila si Pastor Rapi nung Tuesday, it is God's prerogative. Si Lord po ang may kakayanan na tumawag at pumili sa atin. Tandaan natin, it is God's prerogative. Pangalawa, it is God's choice out of His pleasure. So, huwag ka mangialam, pinili ka ng Diyos. Sabi ko nga na nag-aaral kami ni Pastor Simple kanina. Pagka sinabing pinili ka ng Diyos, huwag ka na mangialam. Yung, pinili ba talaga yan? Pinili ka nga. It is God's choice out of His pleasure. Out of His pleasure, ibig sabihin, kaya kanya pinili kasi mabibigyan mo siya ng kaluguran sa gagawin mo. Minsan kasi, nakatingin tayo dun sa kahinaan natin. Pero pag naintindihan natin na pinili ka out of His pleasure, sabi nga kanina, magkakaroon ka ng passion. Passion to serve the Lord joyfully. Passion to serve the Lord. Ano nga sabi ni Sister Marivic? Yung mabilis habang may hininga. Di po ba? At pangatlo, it is God's divine providence. Sa Philippians 2:13, ang sabi nga po doon sa Contemporary English Version, God is working in you to make you willing and able to obey Him. So si Lord pa rin, divine providence pa rin ni Lord ang pagtugon natin sa Kanyang tawag. At kahapon nga po, narinig po natin yung kay Minister Jerry at saka Sister Maripas sa kanilang topic dun sa call of Isaiah. Sinabi nga niya kahapon na God's call is personal. Personal. Natutuwa nga ako habang kahapon, sabi ko, ang galing ni Isaiah, nakita niya si Lord. Yung calling, di ba? Pag nakikinig ka po sa audience, ang dami pong bumababang rema tungkol dun sa Word of God. Sabi ko nga dun sa note ko kahapon, nakita niya si Lord. Tapos yung pag-aaralan po, pero ano lang yun, yung mga, syempre naglalaro din po yung isip namin kasi kay Samuel, listening naman po siya. Sabi nga, God's call is personal. Doon po siya sa Isaiah 6:1-8. Nung tinawag po si Isaiah, ito ay sa pamamagitan ng pangitain. Recall din po natin, paano po tayo tinawag ng Panginoon ulit. Una, makikita natin, nakita niya ang Diyos na nakaupo sa trono. May mga kasamang maanghel na nagpapahayag ng kabanalan ng Diyos. Na-experience niyo na po ba to? Yung kagaya nung kay Isaiah? Thank you, Lord, pag na-experience niyo po yon. Pangalawa, nakita niya ang kanyang sarili. Sa verse 5-7, at kinilala niya ang kanyang karumihan sa harapan ng kalawalhatian ng Diyos. Na-experience po natin to. Ako po na-experience ko to. Kasi tinawag naman nga po ako ni Lord sa madilim na buhay. Alam niyo po yung, gaya lang pag nagkukwento ko ngayon sa mga bata, kasi palibhasa tayo generally, napagdaanan natin yung kahirapan, napagdaanan natin yung inape, napagdaanan natin yung kawalan, yung marami tayong napagdaanan. So, nung mga panahon na yon, talagang naghahanap ka ng sagot para ikaw ay magkaroon. Lalo na yung kapayapaan ng puso. So, si Isaiah, nung makitaan niya ang Diyos, kinilala niya ang kanyang karumihan sa harapan ng kaluwalhatian ng Diyos. Tayo pong lahat. Ako po kasi sabi ko, nung na-LSS ako, October 23, 1991,
dito po ako na LSS, alam niyo po yung kapatawarang tinanggap dahil sa napakalaking kasalanan mo. Siyempre, malaki pong kasalanan pagsisinungaling, pag-iisip ng masama sa kapwa. Malalaking kasalanan po yun. Sin is a sin. So pag naintindihan mo pong pinatawad ka sa malaking kasalanan mo, talagang luluhod ka sa Panginoon. At para papurihan siya at para pasalamatan siya. Ganun po yung nangyari kay Isaiah. Diba? Woe to me, sabi pa nga niyang ganun eh. Tapos, yung angel, kasi kinilala niya nga, di ba? Pag kinilala natin yung ating nothingness before God, at nagsisi tayo sa kasalanan natin, 1 John 1:9, di ba? Nililinis. Unang nilinis yung labi ni Isaiah. Dahil may purpose ng Diyos kay Isaiah, nilinis niya ito. Nagkaroon ng bagong perspective sa buhay at tumugon siya sa panawagan ng Diyos. Whom shall I send? Send me, di ba? Sino padadala ko? Ako po. Bakit? Kasi nga, nadama yung pag-ibig ng Diyos. Nakita mo talaga na ang tumawag sa iyo, ang may-ari ng buhay mo ay ang Diyos. At ang pagkakatawag sa iyo ay para sa paglilingkod ng ating Panginoon. Sa selection and calling po para maging disciple, isang paraan po ng Diyos ay magpakita in form of vision. Katulad ng pagtawag kay Isaiah. After Isaiah captures a vision for God, God lays out a need for someone to speak for him. Kasi nga ayaw makipag-usap na ng Diyos sa general eh. Di ba? Kasi nga, ikaw man, yung crowd mo ay, anong tawag nun, ayaw maniwala sa'yo. Di wag mong kausapin. So, di ba? Pero nakita ni Isaiah yon, God has a message and is looking for a messenger. God issued a general call, but Isaiah took it personally. Ako po. Nakita ni Isaiah ang pangangailangan nung kapanahunan nila. Sa panahon po natin ngayon na nag-pandemic, ginamit po yung Good Morning Jesus para magbigay po ng hope sa maraming tao. Hindi lamang po local, hindi lamang po sa Pilipinas, pero pati sa ibang bansa. Nung maranasan po naming mag-COVID, nagpatotoo kami na ito pala yung gagawin. Ngayon, ang tatapang po namin, pinatapang din po yung mga nakarinig. Sila nga, nag-survive eh. Ito lang ginawa nila. Di ba? Malaking bagay po yon. Nakita ni Isaiah ang pangangailangan ng panahon. Nakita niya ang God-given gifts na dapat gamitin, magpahayag. Nakita niya ang puso ng Diyos para sa mga tao. Di ba? Kaya nga po, di pa bumabalik si Lord eh. Baka yung katabi mo, hindi pa kilala si Lord. Ngayon po, tawagin na po natin si Pastor Simple para po sa call of Samuel. Kasi, sabi ko nga kanina, si Isaiah, ang call po ni Isaiah ay from a vision. Kay Samuel naman po, tawagin natin si Pastor Simple. Yan. Babasahin ko po dito sa unang Samuel 3:1-10. Sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglingkod kay Yahweh. Nang panahong iyon, bihira nang magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitaing galing sa kanya. Malabo na noon ang mata ni Eli, minsan natutulog siya sa kanyang silid. Si Samuel ay natutulog naman sa santuaryo, kung saan naroon din ang kaba ng tipan. Bago magmadaling araw at may sindi pa ang ilawan sa santuaryo, siya'y tinawag ni Yahweh, Samuel, Samuel. Narito po ako, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag, matulog ka na uli. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan, subalit tinawag siyang muli ni Yahweh, Samuel. Bumangon siya, lumapit muli kay Eli at nagtanong, tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag anak, matulog ka na uli. Hindi pa kilala noon ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa ito nagpapahayag sa kanya. Sa ikatlong pagtawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinatawag ninyo ako. Sa pagkakataong iyon, naunawaan ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata. Kaya sinabi niya, mahiga kang muli. At kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod. At muli
ngang nahiga si Samuel. Sa verse 10, si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag. Samuel, Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Ito po ang mensahe ng Panginoon. Salamat sa ating Panginoon at tayo ay patuloy na binibigyan ni Lord ng mga pag-aaral na katulad nito. Ang katanungan po sa atin ay, tinawag ka ba? O tinawag ba tayo? Alam niyo po, dito po sa binasa natin, dito po makikita natin na kung paano po siya tinawag. At di po ba kapag tayo tinatawag, ano po yung pwedeng maging sagot natin? Di ba pwedeng ang tugon natin ay po. At ang pwede rin nating sabihin ay bakit po. At alam din natin na pagka tayo ay tinatawag, ang ibig sabihin niyan ay meron siyang sasabihin, merong ipapagawa sa atin. Kaya nga pagka si Pastor Alex, halimbawa, pinapatawag kayo ni Pastor Alex, alam niyo, dalawang bagay lang ang iniisip ko. Merong instruction o merong ipapagawa. Diba? Ibig sabihin, ganun tayo. At sabi pa dito, at inihanda rin niya yung kanyang sarili na baka merong gagawin niya, baka merong iuutos. Kaya nga sabi dito, tayo po ay tinawag at paano tayo nagre-respond doon sa pagtawag sa atin ng ating Panginoon. Sabi ko nga, yung pagtawag kay Samuel ay napakaganda. Ay ako po nang tawagin din ng Panginoon. Iba po naman yung kaisipan ko ng pagtawag. Nung tawagin ho ako ni Lord, ang iniisip ko lagi ay paano na yung magulang ko pag iniwan ko pa nung mga panahon po yun. Dahil ako po yung pinakahuling nag-asawa sa amin. Ako na lang po yung kasama ng tatay ko, nanay ko. Sabi ko, pag ako yung nag-full time, ano na kaya mangyayari sa kanila? Pero hindi po madali yung pagtawag. Pero yun nga po, dahil ang Diyos ay may tawag sa atin, gagawa at gagawa siya ng paraan. Hindi tayo hihintuan para hindi tayo makasunod. At pinarana sa amin ni Lord, lahat ng iniisip ko, paano na kami? Yung bahay namin, paano maipapagawa? Akala ko po ako magpapagawa. Sabi ko, ako ganito. Pero hindi po. Nakita ko na ang sekreto lang talaga ay sumunod tayo doon sa tawag ng Panginoon. Ngayon po, dito sa pagkakatawag kay Samuel, meron po akong 4 na bagay na nakita na matututunan natin at pwede rin po na ito ay naging karanasan din natin sa ating buhay. Una, ang sabi po ay si Samuel po, nung tawagin siya ng Panginoon, siya po ay nasa templo na. Ibig sabihin, pagka nasa templo na, meron na siyang sabi nga, di ba, alam naman natin kung sino si Samuel. Si Samuel, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay heard of God, pinakinggan ng Diyos. Alam po naman natin yung pangyayari na hindi nagkakaanak yung kanyang ina, ang kanya pong ina si Ana, at yung pong kanyang tatay ay si Elkana. Hindi nagkakaanak. Pero ano ang naging sabi ni Hana? Nung panahon sabi niya, di ba, lungkot na lungkot siya. Simple, pagka naghahandog po sila, yung kanyang isang kasama, yung asawa pa rin ng kanyang asawa, ay doble yung binibigay, samantalang siya walang binibigay dahil wala namang anak. Kaya nga yung panalangin niya, ano ang kanyang naging prayer? Panginoon, pag pinagkalooban po niyo ako ng anak, ihahandog ko sa inyo. Kaya nung pag-uwi niya sa bahay, yun niya, biniyayaan siya ng Panginoon, nagbuntis ng anak at yun niya po. At anong kanyang pangako? Sabi niya, pagkabitaw sa dede ng nanay, dadalhin na sa templo. Kaya ibig sabihin, yung pagkakatawag kay Samuel, ay siya po ay talagang sa templo na siya. At ano po ang sabi dito? At siya po ay ni-raise up ng mga bagay ukol sa Diyos. Naintindihan niya kung bakit siya nasa templo. Di ba? Siyempre, alam naman po natin yung bakit nasa templo. Una, siyempre po para maglingkod sa Diyos sa priestly calling. Siyempre, yung kanya pong nagtitrain sa kanya na walang iba kundi si Eli. Sabi to, Samuel is raised up by Eli in the temple. Pinalaki at natutunan niya yung gawain sa templo. Eli teaches Samuel the scripture in what it means to be a priest. Diba? Siyempre, pag nasa templo ka, ang mga ituturo sa iyo, yung tungkol sa Diyos, scripture, natutunan po niya yan. Eli put Samuel to work with menial tasks. Alam niyo, yun ang isang katotohanan. Na pagka tayo'y nasa templo, pagka tayo'y tinawag ni Lord, hindi lang naman preaching lang di ba? Ibig sabihin, ano ba yung mga menial tasks, yung mga gawain natin? Dito sa templo, di ba? Kaya lahat, ako nga natutuwa kay Lord. Ang isang naging sekreto ko dito,
ang dami ko pong natutunan. Hindi po ako marunong maggayat ng mga sibuyas. Alam niyo kung sino naging trainer ko? Si Brother Roger. Kaya natututo ako. Kaya ibig sabihin po niyan, ay yung mga menial tasks, kasama po talaga yan sapagkat tayo nasa templo. Hindi lang tayo dadalhin dito para mag-preach ka. Ako nga, natatandaan ko nung ipatawag ako ng mami, dito na ako. Alam niyo, natatandaan po ni Pastor Alex. Una kong sama sa prayer meeting kay Pastor Alex. Sabi ng mami, o pakantahin mo yan. Akala ng mami, maganda ang boses ko. Buti na lang, hindi ako pinakanta ni Pastor Alex. Alam niyo kung saan? Doon po sa daan ng Ebanghelyo. Unang-una ko pong pagpunta ko sa Maynila, yung si Pastor Alex po, kung natatandaan ni Pastor yon. Kaya nakakatuwa sa templo, ang dami ko pong natutunan. Kaya yung mga menial tasks sa paglilingkod doon natin kay Lord, kasama po yan. At ang sekreto lang talaga dyan, kaya nga yung napakahalaga po doon sa enjoy ng ating ginagawa. Ano pa, ang binabanggit pa po dito, as Samuel grew older, accepted more responsibility. Eli give him more to do, more practical ways to act out being the priest of God. Habang siya lumalaki, siyempre dumadami din po yung kanyang responsibilidad. Dumadami yung kanyang gawain. Parang dito sa Kompi. Di ba? Ako po na magsimula, ganito lang yung gawain, pero dumami ng dumami. Siyempre, ako po yung taong minsan niya, parang sinasabi yata na ibang pakialamero na ako. Kahit hindi ko yata gawain, parang gusto kong gawin. Yung sekreto, gusto kong matuto. Di ba? Gusto kong matutunan. Kaya nga pag sinasabi ni Pastor Alex, kasama kayo ni Minister Utan pagpapagawa. Alam nyo, tuwan-tuwa ako. Sabi ko, matututo na naman ako. Kaya alam nyo, ang dami kong natutunan. Yung palang sekreto, yung mga menial tasks. Naku, hindi po pwedeng yan. Kasama talaga po yan pag tayo nasa templo. Pangalawa, ano sabi niya dito? Si Samuel po nasanay sa tinig ni Eli. Sabi dito, sabi sa binasa natin, noong mga panahon pong yung bihira ng marinig ang tinig ng Diyos sabi diyan, kaya nung marinig niyang may tumawag sa kanya, naisip agad niya, naku, baka may iuutos sa akin. Naku, gayong ba tayo pagka tinawag tayo? Di ba nung mga unang panahon, pag tinawag, naku, ano naman kayang kasalanan mo? Baka may ginagawa naman kasalanan. Pero si Eli iba, yung pagtawag sa kanya, alam niya na mayroong ipagagawa sa kanya. At sabi si Samuel, iniisip niya na baka may iuutos sa kanya. Ano pa? Samuel is being alert, even in the midst of his sleep, to know that he is being called. Isipin niyo si Samuel, kahit natutulog, alert. Yung pang parang baka sa kanyang pagtulog, yung pang parang alert na baka tatawagin siya. Ganun po ba tayo? O baka, huwag niyo akong bugisingin matutulog ako. Pero si Samuel po, alert siya. Kaya nga pagtawag pa lang sa kanya, agad na andun agad, bulag, ano ba tawag sa Batangas po? Baligwas agad. Naku, parang yung baligwas pa tawag sa amin dyan Kaya yung naroon agad, yung alert siya na baka merong ipagagawa siya sa kanya ang Panginoon. Pangatlo po, anong sabi dito? Ito yung 3 beses na senaryo na pagtawag kay Samuel para makilala ni Eli ang Diyos ang tumawag kay Samuel. At tinuruan niya si Samuel kung paano tutugon sa muling pagtawag ng Diyos. Ito na po, ano ang sabi dito? Samuel was called but he needed Eli to mentor him to the voice of God. Diba? Ibig sabihin niyan, kailangan talaga sa bilang isang may magme-mentor sa atin. Diba? Hindi pwedeng sabihin, hindi, kaya ko na. May magme-mentor sa atin. Di po ba? Kaya ako, natutunan ko rin po dito sa Kompi, lahat po ng tao dito nagme-mentor sa akin. Hindi mo pwedeng sabihin, mas matagal ako sa iyo, ha? Huwag mo akong tuturuan. Hindi pala. Kinakailangan kung yun ang gagamitin ng Diyos para sa atin. Kaya ano pa po, Samuel was called but he needed Eli to mentor to him to the voice of God. Samuel had training in the direction but mentorship connected his call from God with what he was supposed to be doing. Sabi nga dito, at gagamitin ni Lord na guide yung mga magtuturo sa atin. Siyempre, kailangan po talaga na mayroong mag-guide sa atin. Kaya nga salamat. At yun nga, yung ginagawa natin ngayon, pagkakatapos namin ng morning devotion, hindi agad kami umaalis. Alam niyo kung bakit? Lalo na pag Monday, nag-iintay po kami ng instruction na galing sa pastor natin. Siyempre, yun naman po, dapat talagang may instruction tayo. Di ba? Yun nga yung topic ko ngayon sa, sa ating virtual prayer meeting. Anong sabi? No word, no work. Siyempre, pag wala ka namang word, ano mang gagawin mo? No word, no promises to hold. Wala kang pangahawakang salita. Di ba? Kaya mahalaga, umaga pa lang,
may word tayo. Pag tinanong tayo ngayon ni Lord, anong kanta natin? Anong word natin? Di ba? Kaya nga si Sister Rhea kanina, pagpasok pa lang dito, kumakanta na ng kumakanta. Sabi ko, may kanta na rin ako dito ha. Mamaya, kakantahin namin kung ano po yung kantang yon. Tingnan nyo ha, ginagawa sa atin ni Lord yan. Ano pa, karamihan po, before tayo ay ma-involve sa compi, ay nakaunawa tayo, naturuan tayo sa church. Totoo naman, bata pa lang, alam na natin yung church. Diba? Alam natin, tinuruan tayo ng ating mga nanay, sa totoo lang ho, bininyagan pa tayo sa simbahan. Natatandaan ko nung kami nag-aaral, dahil natutunan ko na dapat pagdadaan mo ng mga simbahan, tuklong ang tawag po sa amin, dapat magsasign of the cross ka. Nung po kami nag-aaral, alam nyo, siyempre po yung tuklong po sa amin, papasok na ganon. Minsan, nakalimutan ko, papasok na ganon, ang tanda ako. Sabi no, hindi pa tuklong yan. Nasanay na, pag sinabing church, sinabing simbahan, meron kang gagawin. Ano pa po? Kaya nga ang pinakita pa ng Panginoon dito, karamihan sa atin, na-involve tayo, dinala tayo ng ating Panginoon sa ganitong gawain. Yung po, nung tayo mag-full-time, ako mag-full-time, tinuro ang sumunod, binigyan ng mga menial task, nag-aral, nag-train para magturo. Diba? At yun naman po ang life verse ng ating community na 2 Timothy 2:2. At ano pa po, naging buhay yung Romans 10:17, na develop ang pananampalataya dahil sa pakikinig. Alam nyo, ang sekreto lang para matuto, makinig. Diba? Ang sekreto, isang katotohanan para matuto, makinig. Kaya nga lagi sinasabi ng Romans 10:17 na ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig. Pang-apat po, sabi niya dito, ganito ang sabihin mo kapag tinawag ka uli, speak Lord, for your servant hears. Sabi niya, magsalita po kayo, nakikinig po ang inyong lingkod. May mensahe ang Diyos para sa tao at kailangan niya ang mga mensahero. God had a message for Samuel to deliver. At nagsalita ang Diyos at sinabi kay Samuel ang kanyang mensahe. Nakakalimutan po yung mic. Pasensya na po ha. Tinawag si Samuel para ibigay ang mensahe ng Diyos. Kaya tayo, kay Eli, tinawag si Samuel para ibigay ang mensahe ng Diyos tungkol kay Eli. Ito po ang matindi. Tumayo tayo, halimbawa, tumayo tayo doon po sa kalagayan ni Samuel. Kung ikaw si Samuel, paano mo nga naman sasabihin ang mensahe doon sa taong nag-train sa'yo? Inari kang anak. Tapos alam nyo, habang inaaral ko ito, sabi ko, yung una palang pinirit siya ni Samuel, alam nyo kung sino? Si Eli. Samantala, sino ba si Eli? Siya po ang nag-train sa kanya. Tapos, di ba? Tingnan nyo ha, siya nagturo tapos sasabihin mo sa kanya. Di ba? Kung titingnan po natin, paano mo ibabahagi, paano mo sasabihin yung katotohanan? Di ba? Sa totoo lang, mahirap magsabi noon, nagturo sa iyo, tapos sasabi sa inang Diyos. Sabihin mo sa nagturo sa iyo ha, na ganito, na hindi na yung kanyang mga anak, dahil sa ginawa nila, judgment ang mangyayari sa kanila. Ang hirap pong gawin noon. Kaya nga tayo ngayon, mga kapatid, yung mga nakaatang sa atin, alam nyo, kaya nga ang sabi dito, sa bahagi ng pagtuturo ni Eli kay Samuel ang huwag itago ang katotohanan na sinabi ng Diyos. Kaya tayo, di ba, naranasan natin ng mga una, pagpunta namin sa prayer meeting, sasabihin ng coordinator, huwag mong ituturo ang touch, mawawala ang tao. Hindi pala ganon. Tayo, natatandaan ko sa mami, ang mami, natutunan ko rin sa mami, kahit unang prayer meeting, ituturo ang ikapo. Bakit? Sabi ng mami, iyan ang sekreto para pagpalain. Yun ang ipinapasabi ni Lord. Samuel speak the truth. He speak exactly what God tells him. So told Eli of the coming judgment. Tingnan ninyo, tindi ha. Isipin, sabi ko, iniisip ko, grabe, yung unang kanyang ginawa, yung kanyang pinag-preachan, yung nagturo sa kanya para sabihin, okay lang sana kung sabihin, ikaw nagturo sa akin hindi judgment ang yung itinuro niya. Pero dahil po yun ang pinapasabi ng Diyos, dapat gawin. Generally speaking, bilang comp members at ayon sa ating commission, alam po naman natin yung ating community values. Yung commission natin, anong sabi? To receive and transmit the Christian faith to faithful men who in turn will teach others also. Sa 2 Timothy 2:2, alam po natin yan, take the teaching that you heard me proclaim in the presence of many witnesses to entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Na-memorize ko na pala. Thank you, Lord. Yan. Sabi po, sa ating buhay ngayon, nakakatuwa na makita natin yung mga tinuturuan natin natututo. Yung po yung ating reward.
Siyempre, yun ang life verse ng ating community. Tinuturo natin, yung mga natututunan natin, itinuturo natin. Di ba tuwan-tuwa tayo? Ay, salamat, yung mga tinuturuan namin. Nakakapagturo naman sa iba. Kaya nga nung mga una, lagi sinasabi, huwag niyo akong tatawagin. Hindi ako a-attend. Pero ngayon, ang nangyayari po, pag hindi tinawag, masama ang loob. Di ba? Ibig sabihin, no, natuturuan. At pag sinabing, ang ating word ngayon, 3 to 5 minutes, nagiging 35 minutes. Walang sasabihin, nagiging 35 minutes pa nga. Ibig sabihin yan, yun ang ating kagalakan. Tandaan po natin, sabi dito, tayo ay tinawag para magpahayag ng katotohanan, tayo ay tinawag para ibahagi ang katotohanan. Iyon po yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Kaya pag ang Diyos po ang nagsabi sa atin, huwag nating itatago yung katotohanan. Kaya ang napakaganda kay Eli, alam yung sabi niya kay Samuel, alam kung may sinabi sa iyo, Diyos, huwag mong ililihim ha, sabihin mo sa akin. Tapos sasabihin pala, naku, ganito ang mangyayari sa angkan mo. Para bang sinabing, hindi sila kabahagi doon sa mga blessing. Ay, ang hirap pong gawin nun ha. Pero si Eli, lahat po itinuro. In conclusion po, sa atin pong pagiging disciple bilang learner, bilang mga nag-aaral, natuto ng salita ng Diyos, tandaan po natin yung dalawang bagay. Unang-una nga po yung pinag-aaralan natin, yung the selection and calling. Tandaan po natin yung tatlong bagay. It is God's prerogative, karapatan po ng Diyos ang pagpili. At napakinggan na po natin yung John 15:16. Pangalawa, it is God's choice out of His pleasure. Sabi nga po, pinili niya dahil gusto niya. Kaya sa ayaw po niyo sa gusto, kami nga narito. Pinili po ng Diyos. Siyempre, ang Diyos po ang pumipili. Para kung sino yung gagamitin. At ang pangatlo, it is God's divine providence. Siya rin po ang nagkakaloob ng desire sa puso natin para tayo'y tumugon. Diba? Siya din po. Siyempre, kung tayo lang, marami tayong gusto. Hindi ako pwede dyan. Marami pa akong gustong mangyari sa buhay. Pero si Samuel, natutunan po niya yan. Kaya nga po yung pangalawa, we are called to bring God's message to the people. Tayo po'y tinawag para dalhin po natin ang mensahe ng Panginoon sa maraming tao. Katulad ni Samuel, pagyamanin po natin yung pakikinig sa tinig ng Diyos. Kaya napakahalaga, di ba? Lagi natin sinasabi, marami tayong naririnig na tinig. May tinig ng kapitbahay, may tinig ng kaaway. Mas maganda pong makarinig sa tinig ng Diyos. At paano natin marirecognize ang tinig ng Diyos? Kapag ito po'y dadalhin tayo doon sa tunay na buhay. At para mapakinggan, sa katulad po ni Samuel, pinagyaman niya, para mapakinggan po natin ng tama ang sinasabi ng salita ng Diyos. Siyempre, para mapakinggan natin kung anong instruction sa atin. Sabi ko nga, no word, no promises to hold. Pag walang word, wala tayong panghahawakan salita. At maipapahayag po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, sabi nga dito, bilang mga disciple, yung dalawang bagay, yung the selection of calling, tayo'y tinawag ng Panginoon. At ang pangalawa, tayo'y tinawag para ibahagi po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Yan, thank you Lord. Aawit po kami kay Lord. Awitin lang po namin yung we are called, we are chosen. We are chosen, we are called the children of God. We are called by your name to live in the house of the Lord. We are called, we are chosen, we are called the children of God. We are called by your name. Panginoon, tayo po ay kanyang tinawag, kaya ang daladala po natin ay mensahe na galing sa ating Panginoon. Mensahe ng katotohanan na magdadala ng pagpapala sa maraming tao. Sige po tayo manalangin. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat po sa napakagandang umaga. Tunay po, Lord, na kamangha-mangha po yung ginagawa po niyo sa aming buhay. At salamat po, Lord, sapagkat lagi po niyo kaming binibigyan ng mga ganitong pagkakataon para makarinig kami ng mga pagtuturo na galing po sa inyo. At salamat, Panginoon, sa umagang ito na kami po inyong ginamit upang maipaabot ang mensahe
na nanggaling kay Samuel sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. At muli po, Lord, dalangin po namin bilang mga lingkod po ninyo na patuloy po ninyo, kaming gamitin, lalo-lalo na po sa ikalalaganap ng inyong mabuting balita. At patuloy po namin inaamin sa aming kawalan, kayo po lagi ang magtuturo. At muli po, Panginoon, alam po namin na marami pa po kaming matututunan sa pag-aaral po namin tungkol sa discipleship training na ito. Kaya, Panginoon, isa pong napakalaking pagpapala para sa aming lahat na kami ay laging makarinig ng inyong mga salita. Kaya, Panginoon, muli, nawa po yung aming napag-aralan ngayon ay makapagdagdag sa aming para mapalago pa po yung aming buhay pananampalataya. At muli, dalangin po namin, Panginoon, ang maghapong ito, samahan kami sa lahat ng aming gagawin, yung aming mga kapatiran na nasa trabaho, pagpunta, pag-uwi, alam namin ang inyong pag-iingat. At muli, Panginoon, maging ang maghapong ito, magiging pagpapala sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Lord. At muli sa umagang ito, wala po kaming ibabalik sa inyo kundi pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.